karong panahon na ang social media naghatag sa tuag mga wrong mindset. Naka-open ko usa ka page sa gitawag na to Reels, gi-check na ko sa YouTube about sa mga atheist, no? Nga they depend, they justify nga God does not exist. Kung imo nang tutukan, brick by brick, nag-create siya wall sa imong mind. And one day, ang Word of God, pag i-preach, naa na kay walls of resistance. Murag, tinuod man tong giingon. Nakuha ba ko ninyo? Nahimo siyang strongholds. Okay? Nahimo siyang walls. Nga murag, kung sila mo explain, if there is God, mamana ang word, no? If there is God, kung naalay tinuod nga Ginoo, dapat diliing nani ang atong kinabuhi karon. So, kung imo nang paminawon, man magbantay ta sa atong ginapaminaw every day. Balik ko nako, 50,000 thoughts ang atong mind ginahuna-huna every day. Sa sige ni muglantaw sa social media, usually 5% lang ang gikan sa Ginoo. 95% is entertainment. In fact, di ganita kabasa sa Bible. So makita nato mga higala, brick by brick, mga gagmayng walls nang build sa imong mind nga maabot sa point that the Word of God is a lie. So mo nang gitawag na tog strongholds. Mahimo na siyang strongholds. Once makabuild na sa strongholds, muna ingon ni Paul, kay pag abot ni Paul sa Corinthian, pagbisita niya dito mga higala, ang Corinthian church, nakita niya nga grabe ang resistance. Halos ang mga tao dito sa church, di na mo dawat sa Word of God. Matod pa niya, naay na build nga walls. Brick by brick. Example na ko, no? Kaya nagisgot man ta diri og strongholds. Kanang strongholds, muna nagpugong nga nasa imong mind. Example na ko, kanang calendar. Naay calendar diha nga tanduay, no, na atbang sa inyong tindahan, imong balay na diri nya dito imong tindahan. Nya paguman advertisement sa Facebook, advertisement sa mga banners, no, mga nakabikini, nakapanty, no? Bisan pag mulasada lang kaniya, na nakabikini, nakapanty. Every day imo nang i-calculate pila ka seconds na makita sa imong anak before siya magtapos sa college, no? Brick by brick, nag-create siya wall. So, nahimo siyang stronghold sa lust sa imong mind. Plus, palitan pagyud nato og cellphone, biyaan pagyud nato sila sa usa ka private place, himo nato silang babysitter, sila karon daghang kag matrabaho, palitan nimo og cellphone, wa na kakabalo silang lantaw. Tama-tama pag-abot og high school sa imong anak, naanay walls of resistance, nahimo na siyang strongholds og lisod na kayo tumpagon. So grabe, no? So grabe ni nga battle. Daghan sa tuwa nagsuffer ani hangtod karon. Okay? So matod pa ni Paul 2 Corinthians chapter 10 verse 4. The weapons of our warfare are not carnal. So kani nga battle dili ni kaya sa gitawag na tug human strength. Dili ni siya kaya sa formula sa kalibutan. Kundili gitawag ni siya ni Paul, no, as metaphor. Metaphor is gikuhaan niya kanang example o relasyon nga diin kung ang strongholds nahimo siyang wall protection sa city, mahimo pa na siyang wall protection nga ang Word of God dili fully makakontrol sa tong life. So matud pa ni Paul, there is a walls of resistance sa Corinthian church. So matud pa niya, dapat ni siya bungkagon kay nahimo siyang fortress. Ang uban sa tuwa nag-struggle until now sa gitawag na to klase-klase nga pagpadako sa pamilya og nahimo siyang strongholds. Nay usa ka couple nga ako ang giprayhan, matud pa sa usa ka mother, ang iyang anak nakakita kanunay siyang papa nga ginakulata. So gikan pagamay o karon nahimo ng high school, nahimo tong stronghold sa iyaha, lisod na siya tanggalon nga para sa iyaha ang iyang family lisod na ibuo og
kanunay niya, wala niya na-appreciate ang iyang papa. So nahimo siyang walls of resistance to the point nahimo siyang kanang bitter life. Nahimong bitter ang iyang life. Murabag di na niya ma-appreciate ang kinabuhi. Moabot sa point nga magkaroon siya kanang hatred sa mga lalaki. Nana ko'y naprehan nga inana nga babae. No, nagka-hatred siya sa lalaki. Na ko'y attender sa una, hantod karon wa pa naminyo. Kaya nga naman, nakita niya ang iyang parents, sigig away, gikon nalata iyang papa. Karon magigala, wa okay po sa naminyo, kay naasay phobia, nga nahadlok siya, nga kung maminyo siya, basin maparihas siya sa iyang ginikanan. Ang tawag na to ana, strongholds. Mga nakatukod nga pader, nga bisag kinsa ang mag-revival diri, kung dili nimo na i-acknowledge, i-recognize, imuha nang gitawag na to pagkaroon kag inventory nga imong i-reprogram ang imong mind, dili gid mo ma-pull down ang strongholds. I-pull down, dugmukon gid ang strongholds. So atong klarohon ang word ni Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3, ingon siya, we do not war according to the flesh. Okay? Ang atong pakig-away daw dili according to the flesh. Okay? Ingon siya dito sa verse 4, the weapons of our warfare are not carnals. No? Ang atong pakig-away, dili ni siya tinawhanon. Now, verse 5, casting down arguments. So, it's in the mind. Nakay sariling concept, nakay sariling reason. Para sa imuha, mali ka, tama ko. Okay? Every high thing that exalt itself. But pasabot, ang na-exalt more than God. Dapat ang Ginoo ma-exalt ang nahitabo. Ang na-exalt ang gihuna-huna ni mga tama. Okay? So, against the knowledge of God. Against the knowledge. But pasabot, nga ang Ginoo na ay sariling gitawag na tog formula, na ay sariling operation, na ay sariling kanang gitawag flow of life, and yet, ang atong gi-exalt, usay, dili na ang Ginoo. Pag once i-exalt mo ang Ginoo, everything nga nagapanghitabo sa imong life, mahimong gamay. Kasulay mo sakay og eroplano. Tanawa pag mo sakay mong eroplano, it's a matter of perspective. Pag mo sakay kag eroplano, manghigala, ang mga balay sa ubos, mahimong gagmay. But pasabot mong higala, kung i-exalt mo ang Ginoo, tanan mong problems, mahimo siyang gamay. Tanan nga imong nakita, kung i-exalt mo, kung i-exaggerate, dapat ang i-exaggerate ang knowledge of God. Ang atong kahibalo sa Ginoo, muna'y dapat i-exaggerate. Pero ang nahitabo, manggala, ang atong gi-exaggerate ang atong mga giants. Gi-exaggerate na to itong mga problema. Pag ang imong problema, imong i-exaggerate, ang Word of God, ang Ginoo, ang church, ang ministry, mahimong gamay. Unsay nahitabo sa mga Christians, pag abot nila sa promised land, nana sila sa land of promise. Pero unsay nahitabo, manghigala, gi-exaggerate nila ang giants. Pag exaggerate nila sa giants, nang hilak sila, nagproblema sila. It's a matter of mind. Nga murabaog, kinsa may imong gi-promote sa life. Gikan sila sa Egypt, pag abot nila sa wilderness, mas may pa dito sa Egypt. Mo man ilang word. Makakaon pa mi dito glami. Pag abot na po sa promised land, ingon na po sila, mas may pa dito sa wilderness na lang mi nangamatay. Murabag, abrihan daw na ito itong una-una. Sometimes, naka-create og stronghold sa imong mind nga para sa imuha, kung i-exaggerate nimo kanunay imong problema, ang tanang gihimo sa Ginoo mahimong gamay. Muna giingon dito, that exalt itself against the knowledge of God. More than pa sa Ginoo. Okay, ang sakit tinuod. Tinuod manggid nga nay sakit, daghan ito nagsakit. Pero ang healing tinuod man pod. Pero kinsay atong gina-promote, ang sakit dili ang healing. Mo nagiingon na to nga i-break na nga strongholds.
Ang kapobrehon, tinod, daghan bigyung pobre. Pero ang kinabuhi nga na favor with the blessing of the Lord, tinuod man pod. Pero kinsa atong gina-exalt? Pobre ko, wa may kwarta, umugo ko mag-eskwela good. Muna niing nanimi, muna bisag kung sawa na lang ginamo, basta na lang makakaon. That is a mindset. Pero mao may atong gi-promote. Once i-promote nimo ang sekreto, kanunay nimo i-promote ang Ginoo, sige nimo i-lift up ang Ginoo, you are bringing every thought. Mo man nagingon diha sa verse 5. Tanan nga na sa imong hinunahuna, mahimo siyang slave. Under siya sa imong control. Balikon ako, mind and brain is not the same. Ang brain is the piano, ang mind is the pianist. But pasabot, kung gusto ka nga nay mausab sa imong kinabuhi, you have to control your mind. Ingon si Paul, Romans chapter 12, no? Be transformed. You have the power to change your mind. Di mo makontrol ang circumstances, but you can control your mind. So ang tinguha sa yawa manghigala, ilugon, kuhaon ang imong mind, ang iyang primary target, naka-bullseye ang imong mind. Kay once ba-capture niya ang imong mind, He will capture everything sa imong life. So kung makontrol nimo imong mind, ingon si Paul, bringing every thoughts into captivity to the obedience of Christ. Muna kanuna natong i-exalt ang Ginoo. Mo din nga dapat di ta ma-late sa church. Okay, every Sunday lang ka magkarog opportunity to lift up the name of God through worship. Every day, na atay daily life. Okay? So, the demons must be cast out, but stronghold must be cast down. Bungkagon yun na siya. So, mo ni manghigala, no? Nga, a walls of resistance, a fortress of lies that the enemy builds in your mind. Ang yawa gini nag-build sa atong mind. Ginahiluan ta, ginapoison ta. So, we are fighting not the devil. We are fighting his lies. Atong ginapakig-awayan ang iyang mga bakak. Grabe nga bakak. No? Sa gikanyon ko na ganina, daghang kay mga bakak sa atong una-una. Ang social media karon naghatag og daghang bakak. Unya, ang truth. Okay? John chapter 8 verse 32. Ang truth nga nag-set us free. Truth means original information. Pero ang Facebook is not the original information. Ang YouTube is not the original information. So, but pasabot manghigala sa atong mind na nag-build ng mga wrong mindset, mali nga concept. Maminaw ta sa negative nga tao, mahimo putang negative. So, mao na manghigala, mga nakapriso nga huna-huna nga makaprevent nga dili ta ka-experience sa ginahimo sa Ginoo sa atong life. So dagang Christian hantod karon, no? Until now. Na diri sa akong atubangan. Naa ka diri sa church, pero ang Jericho sa imong mind wala pa nimo nabungkag. Okay? Ang uban sa tuwa, pornography is the silent sin in the church. Balik ko nako. Pornography is the silent sin in the church. Nakasaka na siya sa church karon. Sa una, sa kalibutan rana. Katong mga VHS, mga CD. Karon kay naa naman siya sa atong bulsa, nana sa atong mga cellphone. While naminaw ka sa Word of God, na ay walls of resistance, brick by brick nag-file, to the point nga ang pornography mahimo na siyang stronghold sa imong mind ug lisod na kayo tanggalon. Lisod na kayo kuhaon. Sultian ta mo. Daghang kay kog na-encounter, even ministers naglisod ug battle sa pornography. Why? It's because naga-entertain siya, gagmay lang, gagmay silip, gagmay tanaw. So, gitawag na to, the enemy builds in your mind. So, kakaron nakakulong na, lisod na tanggalon. Lisod na kayo kuhaon, lisod na kayo i-battle. And we need
Dili, ingon ni Paul, dili carnal way, kundi spiritual way. Ingon si Paul sa strongholds, ingon siya arguments. But pasabot, battle of reasoning. Kana bang, more than sa knowledge sa Ginoo. Lofty opinions, kanang word nga lofty, akong gitanaw sa dictionary, kanang murag tama. Kanang exaggerated and lami kayo nga idea. Muna gitawag lofty opinions. So, murag, para sa mo murag mali ang church, mali ang Bible, mali ang pastor, mali ang Word of God. Kay, you have your own opinion. Thoughts that are raised against the knowledge of God. That is the strongholds. Against na sa knowledge sa Ginoo. Okay? Unhealthy thought patterns and habitual sin. Mao na siya mangigalang nakakulong sa atong mind na ako'y disciple sa una. Way back the time nga naapa ko sa pioneering nga taod-taod mangluod. Gamayng masawayan, mangluod. Mawala. Song leader, Bible study leader, praise and worship leader, drummer, kada na ay mangluod, mawala na pod. Mao na siya gitawag strongholds. Daghan diri karon ludanon. Makoreksyonan, mabadlungan, masawayan, di na magpakita biyan ang ministry. That is a strongholds. Gamayng bikil, biyaan ang asawa, magsigig layas-layas, ngano nagalayas-layas? That is a strongholds. Ako siyang gilingkuran, akong break na ko ang naa siyang mind. Unsa magigidak-an nimo? Kada bikil nimo mangluod ka. Sultian ta ka, wala kay ugma sa imong kinabuhi. Daghan pa kag dapat atubangon. Kung gusto ka mahimong disciple, you have to fight back. Dapat sukla nimo na. Imo nang i-break nga thought pattern. Remember, kung nangayo kag gugma sa Ginoo, padadaan kag mga taong di mahigugmaon. Dapat makasabot ka na. Kay kung naguno na katanan mahigugma sa imuha, di na mahitabo. Gamayng bikil, mangluod ka, mawala ka diri church, unahan na takadaan. So, mo na ang mga strongholds nga dapat na to i-break. So, kita mga disciple diri. Dili tsamba nga naa ka diri. Kay gikan ta sa kalibutan, gusto ta nga, ang tanan na itong gusto mahatag, gusto ta nga masahiun ta, gusto ta tabangan ta, gusto ta tagaan ta. Sultian ta ka, you will be frustrated in this church. Mahitabo man na, pero by reality, i-break na to ang negative mindset, ang thought pattern manghigala, nga sige taguna-huna, ingnanin ako, luoy nako, that is a strongholds. Muna gitawag unhealthy thought patterns sa number 4. Ang uban sa tuwa diri, nag-struggle pa sa gitawag na to kanang rejection. Kapag mo sa nang spirit of rejection, daghan wala ka overcome na until now. Pag di ka lang matagad, malain imong spirito. That is rejection. Gusto nimo nga ikaw tagaag pansin. That is a spirit of rejection. That is a strongholds. Gusto nimo nga ang atensyon naa sa imo kanunay. O kung dili ka matagag atensyon, mawala ka sa church. Mahurot na lang nimo tanan church kung dili ka magkarog inventory sa imong self. Magsigig dagandagan o kana nga wall. Dili nimo ma-reach ang place nga giandam sa Ginoo sa imuha. Di jud ka kaabot. Pag uli nako diri kag Dipolog, pag abot nako sa Davao, grabe ang strongholds of rejection. Feeling nako wala nako nya ang yawa sige sulti sa imo, wala ka na. So nahimo tong strongholds. Pila to ka tuig, pero gi-overcome ko to. Iyon ko di ni mao ang plano sa Ginoo. Wala pa nahuman ang Ginoo. Akong gi-break ang negative patterns. So, mo na manghigala, we have to fight back. Because we are called not to fight the devil, but to fight his lies. Pildi na daan ang yawa dito sa cross. Ang atong trabaho is pakig-awayan ang iyang mga bakak. Okay? So, muna nga na word si Paul, ingon siya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, kaya naging naman sa daan nga ang yawa nangitagtukbo nun, 1 Peter 5:8, nagsuroy-suroy ang yawa, kinsa ang iyahang matukob. Nabaday natukob sa yawa dire.
Nabay gitukob sa yawa diri, pastor gabi ba? Sus kita na kung yawa ba gikaon gyud mi. Sultian ta mo ginatukob ta sa atong mind. Once makuha ni Satanas ang imong mind, he will capture everything sa imong life. Okay? So 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Muna gingnan ni Paul ang taga-Corinthian church. Ngano nakapokus si Paul kay ang Corinthian church puno sa bakak. Ang ilang una-huna kanunay opposite sa Ginoo. Ingon siya, I am afraid. Kadaghanan nag-rise up nga mga tao sa church. Kung siya, ingon siya, I am afraid that just as Eve was deceived. So, makita ninyo, it's a matter of mind reasoning. Ang unsay nasulod sa imong mind. Okay? Ingon siya, just as Eve was deceived by the serpent's cunning. Kanang cunning, expertise, wala pa nag-change ang yawa ever since sa yang trick o mga trap. Okay? Deceiver na gyud siya, bisag unsaon. 8 times, kawalo ka beses, sa New Testament, gibalik-balik, do not be deceived. Okay? Do not be deceived. Kana daw bad company corrupts good character. Gi-remind na ni Paul nga di daw ta malimbungan kay abi nimo nga kaya na nimo sila i-control, pero once dili na sila Kristohanon, ang mga buutan nga tao, ang mga matinud-anon, ang mga prayerful makurap. Muna ingon si Paul, do not be deceived. Kay ang atong tinuod nga kaaway ang bakak ni Satanas. Do not be deceived. Unsa imong itanom, imong anihon. Manaingon ni Paul, do not be deceived. Nga maminaw lang ka niya, imo lang ibaliwala. Si Paul daghang kayong warning about sa gitawag na tug mind nga deception. Ingon si Paul, nahadlok gyud ko. Giunsa man si Eve paglimbong. Giingnan lang siya kung kaunon nimo ni. Kung magpamember ka ni, wa kay buhaton mo income ka. Daghang kayo na deceive ana, kung gamito nimo ni muputi ka. Kung gamito nimo ni mausab imong height, mas slim ka, daghang kayong na deceive sa tawhanon. Ingnana pod sa spirituhanon. Abi nimo, dili raman kana nga church ang gitawag sa Ginoo, daghan pa. So wala nakadari because your mind has been deceived. Kung naa ka na nga church, ginakontrol ka. Now karon, ikaw na gikontrol sa yawa sa kalibutan. Daghang kayong mga bakak. So muna ingon si Paul, your minds be somehow be led astray. Kanang word nga astray, hingtipas na sa insaktong dalan. Natipas ka sa gitawag na to sincere and pure devotion to Christ. Ang uban sa tuwa, prayerful. Sultian ta mo, ang uban sa tuwa, prayerful. Og naapil na ko. Nawala na ang akong consistency. Kanang word nga consistency. Kana bang mumatag sa'yo, biyahe. Kanang consistency, it's because na-deceive. Aw niya na lang. Ugma na lang. Kana lang matugog downtown. Mangigala, led astray na wala na ta sa original nga dalan. Ang atong gihimo, maintenance. Paabot na lag Domingo. Wala na ang sincere and pure devotion. Muna ingon si Paul, nahadlo ko. Nga basig mailad punta na. So, deception and lies is the devil's main tool. Why lang trabaho ang yawa, ilaron ta. Pag once, makuha niya ang imong mind, kuha niya ang tanan sa imong life. If he can control your thinking, he can control your life. So mana, careful ta kanunay sa atong madungog. Careful ta kanunay sa atong makitaan. Careful ta kanunay kinsay atong kauban, kinsa atong ginapaminawan. Muna si Paul naga-address ingon siya, no, nga ang mga immorals nga di maghinulsol. Kung di maghinulsol, di magrepent, i-separate. Nganong i-separate man? It's because one day makonvince ka nga makaingon kag okay man day na. No? So makita nato manghigala,
sukad pa sa una, ang trabaho sa yawa is i-convince ang atong mind. So muna daghan kay sa tuwa, walay commitment. Walay commitment sa church. This is just a challenge. Okay, naglaylahi man tag level sa maturity. Naglaylahi po tag giftings, no? Laylahi tag gift. Ang atong church naga-challenge nga be a part of the body. Kanang part sa body na nag-operate ka sa lawas ni Kristo. Di masiguro ka makita diri, pero make sure you are part of it. Okay? So, muna nga to ang challenge. Ang word ni Paul sa Philippians church, no? Ingon siya, rejoice and don't be anxious. Ang anxious is deeper than worry. Mas lalong pa sa worry. Okay? Ingon siya, rejoice in the Lord. Pwede ba good na? Dagang kay kagbayro nun niya, mag-rejoice. Na kay sakit niya, mag-rejoice. Pwede ba good na? No? Pawaon na mo sa inyong gipuyan niya, mag-rejoice gahapon. For what reason? Ingon si Paul, do not be anxious. Ayaw na kaguli kay when you do that, ingon siya sa verse 7, the peace of God. Katong peace sa Ginoo, katong kalinaw nga naa sa Ginoo, will guard your hearts and your minds. Mabutangan siya og protection nga ang imong mind, bisag wa na kay balay, naa sa imong mind, the Lord will provide. Happy ang imong life. Muna ko, the more na to i-exalt, dili itong against the knowledge of God. Once i-exalt na to ang Ginoo, once musakay ka sa aeroplano, you will go higher. The higher you go, the smaller ang perspective nga na dito sa ubos. O siyempre, kung di arakas atop, dako-dako pagamay. But the higher you go, ang imong mga situation, problems nga na sa ubos, mahimo siyang gamay. Subot pasabot nga ang stronghold sa imong mind, hinay-hinay, mabungkag, makita nimo daghan man ding gihimo ang Ginoo. Muna ingon ang Ginoo, count your blessing, ihapa ang tanan gihimo sa Ginoo. Muna ang Ginoo, every time na success, na victory, mingon ang Ginoo, butangin nagbato para mahinumduman sa mga umaabot nga henerasyon kung giunsa mo pagluwas sa Ginoo. Mismo ang Ginoo nag-remind, put it in your mind nga naa say ginahimo. Ibutang sa imong una-huna, kanuna tagbutang diri mga report, naga-announce na sa mga victories. Kay kung di na to na i-announce, ang atong victories atong ma-announce. Ang atong mga sariling kadaugan sa kaugalingon. So, matud pa ni Paul, ingon sa verse 8, finally, mga kaigsuunan, challenge ni Paul ha, in the midst of the problems. In the midst sa imong negative situation. In the midst sa imong gitawag na gubot nga kaminyoon. Matud pa niya, brothers and sisters, kung unsa gani itong true, noble, right, pure, lovely, admirable, tanan, positive man eh. Tanan maayo. Ingon siya, if anything is excellent or praiseworthy, kung naapay mas angayan, buhaton nga, madayig ang Ginoo, ingon siya, think. Ingon siya, think, dapat ka na mong ipaslak sa imong una-una. Kaya once din mo na ipaslak sa imong una-una, pag abri mo sa radyo sa buntag, adonay, gitawag na to ka ng, sa ganitong nahitabo, storil, dagang gipang amoeba, outbreak, no? Amoeba outbreak. Pagkabalita sa amoeba outbreak, dol-dol na ba yung storil, palit dahil migdagang kay mineral water. Pundo dayon, kay kalibangaon ta. Yang ending, wala dahil sa tubig. Ang imong mind ba, kanaganing mo, manegative ganig apil? Mabutang din sa imong unahon na ba? Ayaw, inom sa tubig, kikalibangaon ka. Na paranoid na. Dari ka nag-inom sa tubig. No? Naami sa hotel, dito sa Kusamis, nakainom kag tubig ba? Ninom ka diha? Oh, okay raman. Di fuel ba yan na? Tingog di imong tiyan ba? Brrrk. Pag ingon di ba yan na mainom, imong tiyan di ba? Magunon rin ka. Ate, kalibangaon mo dyan ko ani. Inom dayon o metronidazole. Wa pa nakaigit ha? Wa pa nakaigit. Kay, ang akong konsepto, before siya mag-colonize, mapatay na daan, baby pa. Muna, nadyo ko ibaw na, wa pa gani nakaigit, game na nadayog tambal. Kay, naana sa imuhang mind.
Hinay-hinay na mo na ingon nga, may na lang kay isa pa lang ka file, bungkago na. Ang problema, ang uban sa tua, tag-as na kayo. Ang walls of jealousy, ang strongholds of jealousy. Kaning strongholds of jealousy, daghan, nagsuffer until now. Even mga pastor, naapaan nga strongholds. Magselo siya sa Picas Church, nga daghan kay katender, siya gamay, iyang dauton. That is a strongholds. Muna nga, dili ka i-bless sa Ginoo. Di ni mo ma-reach ang blessing. Lord, magluwas kag daghang kalag. Karon na naghan yang kalag. Kanang simbahan na mo nag-support gikan sa gawas. That's the walls of jealousy. Ang uban sa to, Adri, naalay kauban sa opisina, silusan. Ang iring, silusan. Tanan, silusan. Muna sigig away tungod sa kasiluso. That is a strongholds. Muna, ingon si Paul, think, huna-huna pag-ayo. Think on these things. Kung naaman ang mga problema imong gina-struggles, matod pa ni Paul, rejoice in the Lord. Kabalo mo sanang mag-rejoice in the Lord. Lord, thank you. No? Tanan, thank you. Sige na lang. Lord, thank you. Nabitaw ka? Nabitaw ka? Muna, exalt the name of God. Once i-exalt mo ang Ginoo, ang imuhang strongholds mangigala, dili kalihok. Atong gisgutan last meeting, nga, ang yawa nagasulod sa atong life through open door, pero nagastay siya. Nagalad siya sa atong mind tungod sa mga strongholds. Muna gamiton sa yawa. Pag ikaw siluso nga tao, ang yawa maka-access sa imuhang kaminyon. Pag ikaw mangigala, na ikaulag, ang yawa maka-access sa imuhang pagkaulitaw. Mangigala, dagantag strongholds nga dapat i-break. Ang nakagwapo dere, kay once maka-realize ta, once maka-recognize ta, aware ta. Amen? Karon, gina-informan ta. Karon, aware na ta. Uy, di ko ana. Aware ka. Balik ko na ko, we are not fighting the devil, we are fighting his deception and lies. Ang iyang mga bakak, kanunay tang maglikay. Aware ta. Hallelujah. So strongholds become the house. Diri na ang time, ang higala, nga once dili nimo na i-overcome, once dili mo na i-battle, battle ni. Ako everyday, nag-battle ko. Ambot sa inyo ha, nag-battle, bapod po. Muna, i-battle na to sa prayer. I-battle na to through sa Word of God. Once mag-drive ko, gapaminaw ko worship, gapaminaw ko gwali. Mismo kaning ato ang mga Sunday school, ginabalik-balik ko nagwali. Usay ako, mabless akong sariling ginasulti. Lah, nagsulti di ko ani. Kaya ang atong mind, puno na to na siya sa Word of God. Kaya ang yawa, mangigala, dili niya mabasa ang kanang tanan mo mga plano, pero naa si dagang isulod sa imong mind, ug mao na siya nagakontrol sa imong life. So strongholds becomes the demon's house, o resting place, kung di na to na siya i-overcome. So, mahimo tang hostage, pag once ma-capture atong mind, and everything sa imong mind will become negative. Okay? Mas easier na sa imuha, mo blame sa uban, kaysa mulantaw sa imong kaugalingong strongholds. Sometimes mag-realize po da. Kidagan sa tuwa diri, dili ka balo mga sorry. Sultian ta mo. Strongholds ba yan na? That is pride. Sige, sorry na. Pero wa ni mo na feel ka ng, sorry ha, na nasultian ta kag sakit. Rare kayong tao, nagabuhat ana. Kaya para sa ila ha, ngan mga magog sorry. Di mamputo ko may nato, kung di siya. So, may gala, nahimo siyang hindrance. Ug ang Ginoo dili naka-operate. Tag-as kitag pride. No? So, grabe, ang strongholds manggala is very wide. Kung imong sabton, everything is in your mind. Ang uban sa tuwa, critical na kaayo. Murag ikaw na lang tama. Tanang disciple mali. Tanang pattern sa church mali. Feeling nimo murag para sa imo ha. Murag ikaw na lang tama. Murag gitawag na to mindset nga na-capture ang imong mind. Okay? So, unsaon man nato pag overcome? Diri ta magtapos, no? Paspasan ta ni gamay. Ingon dito, number 1 is know or remember your position in Christ. Okay? But pasabot mga higala, pwede kang masagol sa manok, pero di ka manok. Agila ka. It's because sa dihang nana ka kay Kristo, kung basahin mong Ephesians chapter 2, gikan sa verse 1, unsa ta kadautan sa una?
Patay, matuto ito sa verse 1, patay ta sa dihang naapata sa sala. Apan pag-abot ito sa verse 6, tungod kay Kristo, tungod kinanata kay Kristo, na elevate ta sa position, mangigala, nga diin kita gidala sa Ginoo higher than who you are. Subot pasabot, mangigala, kung kabalo ka, kinsa ka, then mahimo na siyang legal rights. But pasabot, maka-acknowledge ka, kaning imo nga problema, kaning akong battle, kaning akong mindset, ma-overcome ko ni. Okay? Colossians 3:1, set your mind on the things above. Kanang word nga set. Kung sa misal pa na, no? Kanang palabas sa Ukraine say mag-review ta sa YouTube, no? Pag mulupad ang katong helicopter, unya i-target lock na siya sa missile. Pag i-lock na siya, ang tawag ana set, bisag asa magdagandagan ang kaaway, ang missile magsunod-sunod sa iya. Murag na ba? Naka-target lock. Dapat ang atong mind, naka-target lock sa Ginoo. Set your mind on the things above. So, everything nga mosulod sa imong mind, mingon dili ni pamaagi sa Ginoo, dili ni plano sa Ginoo. Kanang usahay malain ko sa tao. Kanang mangluod lang ko ba? Ano mo man yan di man ni mao akong instruction, lahi man yang gibuhat. Nya malain ko sa tao, isulti din ako sa kung una, no, dili pwede ni, makasasala po ko. Di lang niya kaya. No? Usahay man good, murag feeling nato manghigala, wa nagitay sayop. Hallelujah. Colossians chapter 6 verse 9 to 15, ang tanan atong madaog kung kauban nato si Kristo. Okay? So know your positions in Christ. Dapat kaila ka kinsa ka. Okay? Dili na ta pareha sa una. Na natay bag-ong identity diha sa Ginoo. Ikaduha, rely on God's provision. So una, know your position. Ikaduha, rely on God's provision. Submit yourselves. Acknowledge ta sa Ginoo. Okay? Draw near to God. But pasabot mangigala, once naata sa Ginoo, everything ginafed ta sa Word of God. But you have to submit, kanang word yang submit, sa uban manghigala nga Greek version niya na is surrender. Okay? Surrender to God. Ikatulo, commit to the truth. It means maghimo tag time sa Word of God. Natay daily devotion. Dapat natay personal devotion. Mag-join ta sa mga Bible studies. Kani, adult Sunday school. Magsayo ta. It's because sometimes manghigala, kung wala tay Word of God, ang butang sa kalibutan, mo fill in sa tuwa. And lastly, exalt God, not your giants. Exalt ang Ginoo, dili ang imong mga strongholds. Kung dili, daduni mo na sa tilan sa Ginoo. Matod pa ni David, Psalms chapter 34 verse 1, magnify the Lord with me. Kanang word magnify, kanang magnifier gani, kanang pagbutangan nimo magnifier, mudako ang object. Pag once na i-magnify nimo ang Ginoo, every problem sa imong giatubang mugamay. Ayaw i-magnify imong problem. I-magnify ang Ginoo. So ang mga Israelites manghigala, pag abot nila dito sa promised land, niatubang na sila sa ilang walls. Pag atubang nila sa ilang walls, ang ilang nakita manghigala, ang walls ug ang giants, wala nila nakita ang nahimo sa Ginoo. So dapat makita nato nga ang Ginoo wa pa nahuman sa atong life. Daghan pa siya ginahimo. Palakpakan nato itong buhi nga Dios. Amen. Wala na tay oras, manindog ta. I hope nakatabang sa tua, atong mind, atong i-change,